The Magwad Sibling Case. Bakit viral? Talagang pinag-uusapan ang kasong ito. Bakit ba napakaraming tao ang inihahalin tulad ang mga pangyayari sa pelikulang Orphan, kung saan ang isang ampon di umano ay pinatay ang totoong mga anak? Ready your seatbelt dahil yan mismo ang bibigyang linaw natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Take note lang buddy, patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. So as the days come by ay maaring ang ilang mga impormasyong babanggitin ko ay maiba. Pero ito ang pinaka-latest na balita. December 10, 2021 sa lugar ng Umlang, North Cotabato. Bandang alas 2 ng hapon nang si Gwen Magwad at ang kapatid niyang lalaki ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay. Wala silang mga kasama noon dahil umalis ang kanilang magulang. Nakalumpasay ang kanilang mga katawan at punong-puno ito ng dugo. Ngayon, sa dugo ang katawan ng mga biktimang ito ay nadatnan ng mga pulis ang mga basag na bote, baseball bat at martilyo. Itong mga ito di umano ang ginamit upang gawin ang krimen. Ibig sabihin ay pinalo, sinaksak at pinahirapang mabuti ang dalawa bago malagutan ng hininga. Ngayon, ang pinakaunang dapat gawin ng mga pulis o investigador sa anumang mga investigasyon ay siyempre humanap ng possible eyewitnesses. And as of this recording ay wala pang inilalabas na CCTV. Hirap humanap ng mga eyewitness noon ang mga pulis dahil sa loob nga ng bahay ito nangyari. Hirap humanap ng eyewitness noon ang mga pulis dahil sa loob nga ng bahay ito nangyari. Lumipas pa ang ilang mga oras sa patuloy nilang investigasyon ay nalaman nila na sa loob ng bahay ay mayroon pa palang tao bukod sa dalawa at hindi lang basta tao ba dahil isa itong eyewitness, isang saksi sa mga pangyayari na siya nilang eksaktong hinahanap. Ito ang babaeng ampon ng kanilang magulang. Kaunting backstory lang sa babaeng ampon na ito buddy, ngayong taon lang din siya naampon o pumasok sa pamilya ng Maguad. Kung pag-uusapan naman ang pakikitungo ng ampon sa kanyang bagong pamilya ay wala kang masabi dahil ang babaeng biktima at ang ampon ay mayroong magandang samahan. Mayroon silang chemistry, andyan at kasama niya ito sa paggawa ng TikTok videos. Madalas din na ang ampon ay kasama sa mga bakasyon ng pamilya. Marami siyang mga alaalang binubuo kasama ang mga taong itinuturing siyang kadugo. In short buddy, matatawag natin itong happy family. Now, going back sa pagiging witness ng ampon, tinanong siya ng mga otoridad kung ano ang kanyang nasaksihan. Ang tugon naman niya ay di umano, may 3 tao daw ang pumasok sa bahay na siyang gumawa ng krimen. At kaya naman daw siya di umano nakatakas ay mabilis siyang nakatakbo sa maliit na kwarto. At habang nasa loob ng kwarto ay sinamantala niya itong pagkakataon para humingi ng tulong sa Facebook. Sumatotal na 2 ang ginawa niyang post habang nasa kwarto. Ika niya sa isa ay tabangi ko na ang ibig sabihin ay tulungan niyo ako. At ang isa naman ay ito. Sinasabi niya na pinasok na ang kanilang bahay. Ayaw pa daw niyang mamatay at nagtatago daw siya sa isang kwarto. Sa mga Cebuano dyan ay pakicomment na lang kung tama ba ang translation ko. Ngayon, dito sa parting ito ka talaga mapapaisip, magugulumihanan ng todo-todo. Uulitin ko lang buddy, all of this is just an initial investigation and not the final. The quote-unquote eyewitness o yung ampon ay inosente until proven guilty. Anyway, nabanggit ko kanina na isa sa mga nakita sa katawan ng mga biktima ay ang martilyo. At alam nyo ba na sa isa sa mga interview ng tatay ng mga biktima ay inamin niya na sa kanya nga ang martilyo. Pero here's the catch, itinatago daw niya ang martilyo at 2 lang ang may alam kung saan ito makikita. Ang kanyang anak na babae at ang kanilang ampon.
Ibig sabihin buddy ay maaari itong matawag na circumstantial evidence dahil bakit nga ba naman ito kukunin o makikita ng tatlong di umano pumasok sa kanilang bahay kung nakatago? Hindi naman ito pwedeng kunin ng tunay na anak dahil isa rin siya sa mga biktima. So, what do you think? Base sa mga impormasyong mayroon tayo, ano ang inyong reaksyon? Gusto ko itong malaman. Paki-comment naman ito sa ibaba. Pero ang malaking tanong ngayon ay siya nga ba talaga ang may gawa? Siya nga bang ampon lang ang salarin o ito bang lahat ng ito ay isang malaking coincidence lamang dahil sumakto lang ang pagbisita niya noong nangyari ang lahat ng ito? At kung siya nga talaga ang salarin ay ano naman ang motibo kung bakit niya nagawa ito? Yan ang malalaman natin sa patuloy pa na pag-usad ng kaso na base sa mga otoridad ay 90% case solved na. At sigurado ako buddy na i-update ko kayong lahat sa magiging resulta ng lahat. Kung pag-uusapan naman ang nararamdaman ng kanyang itay sa mga nangyari ay handa siyang magpatawad kung ito ang ikaliligaya ng tunay niyang mga anak. Napakabait na mag-asawa at ama. At siguro buddy dyan na matatapos ang video ito muli. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.